hukom. Marami yung salamat sa natira at talagang naniwala at naniniwala sa due process sa Pilipinas. Mga kahombre ko, dumating na po ang ating pinakahihintay na resolution sa ikinaso ni Norman Mangusin sa akin na 179 counts ng cyber libel. Babasahin ko ho itong lahat sa inyo, mga kahombre ko, at ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ho ang inireklamo sa akin ni Norman Cuscus. Ayun, laktawan na natin yung intro, laktawan natin tong intro. Ayan. Kamakailan lang, Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po kami, wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. kung ano-ano, mga kahombre ko, ang pinagsasabing kasinungalingan ng hinayupak na ito. Doon, mga kahombre ko, nung sinabi niya na na-dismiss, parang hirap akong maniwala. Kasi sa isang banda, napakasinungaling niya. Sa 10 sinabi, 11 ang mali. Papaano nangyari yon? Di ba sabi niya, Panginoon siya sa Isabela? Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka, kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako doon! Oo! So ito, katibayan, si Culaong, hindi po siya Panginoon sa Isabela. Wala naman po talagang ibang Panginoon sa Isabela. Siyempre, para makapagyabang na lang si Culaong, para ma-intimidate niya si MG, kaya po ganoon ang kanyang sinabi. Pero ang totoo po, si Culaong, kutong lupa lang yan sa Isabela. Kakaining itek. Alam niyo kakaining itek, yung tinutuka ng mga itek sa mga patubig. Yung mga itlog ng suso, yung mga insekto, ganun lang po yan si Culaong, kakaining itik lang. Wala po talagang kalakas-lakas at hindi po yan kinikilala doon. Baka nga kinakahiya pa yan doon sa kanila sa lugar niya. Kita naman natin, tinatarantado lang siya, tinotolongges lang siya nung naka-NMAX daw o naka-Aerox doon sa lugar niya, di ba? Wala po talagang wala talagang kahit ano man lang na kahit anong puwersa, wala talaga si Culaong. Ano lang to, tinotolongges lang po talaga. At isa pa nga, wala siyang group of lawyers. Bakit? Kasi kung may group of lawyers ka, merong tao, merong abogado na nakatoka sa bawat pinagkasuhan mo. Sabi niya, kinasuhan niya si MG sa La Union. Sabi niya, kinasuhan niya si MG sa Isabela. Akala niya advantage sa kanya yun. Pero ano nangyari? Diba? Na-expose lang siya lalo. Lalo lang siyang nahirapan. Bakit? Hati ang katawan niya Solo flight siya, one-man army. Hindi niya kayang i-monitor ang Pasay, Supreme Court, Parañaque, Isabela, at La Union at the same time. So, para magawa mo yan, ma-monitor mo yung mga kinaso mo or yung kaso sa'yo, kailangan mo magtalaga ng tao diyan. Isa sa La Union, isang abogado sa La Union, isang abogado sa Isabela, isang abogado sa Pasay, isang abogado sa Parañaque, isang abogado para sa Supreme Court. Pero wala nga po kasi siyang pera. Walang pondo, hilahod, at baon sa utang na may problema pa. So, na-expose po, walang abogado si Culaong. Walang pera pambayad sa abogado. So, yung iniisip niya na makakalamang siya kay Makagago kapag sa Isabela niya ito isinampa, etong kanyang demanda. Ang nangyari, siya ang naperwisyo. Bakit? Na-dismiss ang kaso nang wala siyang kamalay-malay. Wala kasi siyang pambayad sa abogado para mag-update doon sa prosecutor o sa piskalya para magtanong, mga sir, meron na po bang sumagot? Sumagot na po ba yung inaakusahan namin
Meron na po ba silang counter affidavit? Wala pong gumawa ng bagay na yon. Bakit? Wala nga po kasing group of lawyers si Kulaong. So si Kulaong ang napahiya sa ginawa niyang kabulastugan. Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa uso si Makagago sa hearing namin eh. Malakas siya sa Isabela. Siya ay somebody na well-known sa Isabela at lalong-lalo na marami siyang kapulisan. Hindi ako papayag na hindi mga bata akong pulis ang huhuli sa'yo paglabas ng warrant mo. Hindi po pwedeng hindi yung mga bata ko ang huhuli sa'yo. Siyempre, paglabas ng warrant, ay kopya agad kami. Antimano yung mga bata ko agad. Eto, punta na, kunin nyo na yan. Baka maunahan pa kayo. Yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Marami siyang politiko. Ay, shout out ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Tsaka syempre, shout out na rin kay Mayor Ed Custodio, yung kaibigan ko dyan, Mayor ng GMA Cavite. Shout out na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID dyan, nung pandemic. At meron siyang ninong na ex-mayor sa Isabela. Mayor Jesus Ladaran na ninong ko. Siya yung tagbabantay ng aking mga lupain at plaisdaan. So syempre, sa unang tingin, mga kahombre ko, makikita nyo na, Uy, wala na to. Talo na to. Saan siya pupunta? Sa tabi ng koneksyon ko. Nako. Namuogag. medyo napaisip ako. Pero sige, tuloy natin. Sa video na ito, ay ating tatalakayin ang reklamo na inihain ni Norman Gusgusin. Bago dumating ang resolution, nagkaroon muna siya ng complaint. So ito ho, dito, magugulat kayong lahat, ha? Pero sa ngayon, kumuha muna kayo ng snacks. Happy eating, man. Mai-enjoy nyo talaga ang kagunggungan ng tao na ito. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, Diba? Ang sarap sa feeling na tayo na nakasubaybay dito, atin pong, kumbaga parang alam niyo yun, yung tagumpay ni MG, tagumpay natin lahat Kasi katulad namin, na 14 vloggers, hindi namin napagbayad si Kulaong sa kanya mga katarantaduan, kahit sa, di ba, kahit nga hindi na kami makakuha ng hustisya, at least, di ba, yung mga tinarantado ni Kulaong, maigagante, netong si MG. Di ba? Kaya, salamat talaga kay MG, kasi eto talaga ang kanyang ginawa, na paglaban kay Kulaong, mabibigyan niya talaga, ng katapusan, yung laban na inumpisahan niya. Ang lahat ng ito sa panahon na pumunta si MG sa bahay ni Gusgusin sa BF Homes International. ngayong araw na to, tara, pupuntahan natin ang kanyang bahay na nakita nating address dun sa JNT Express na kanyang natanggap kuno sa Cambridge daw. Si Francis Leo Marcos, mga kahombre ko, ayaw akong papasukin. Ayaw akong papasukin ni Francis Leo Marcos dito, wala akong magagawa. Ayaw mo sa event, ayaw mo sa personal. Ano yan, gusto mo, trash talkan na lang sa social media. Tapos na ako sa trash talkan, man. Ayoko na yan. Ayoko ng trash talkan, tapos na ako dyan, man. Legit tayo, seryoso, one-on-one ngayon na. Dito, sa inyo mismo, sa lugar mo, ayaw mo papasukan sa village mo. Nang naganap ang mga pangyayari at napahiya si Gusgusin, dumating sa punto na kasabayang naglaho nito ang YouTube channel niya, mga kahombre ko. Tandaan niyo yan, ha? Ayon sa kanya initially, ganito ho siya kasinungaling. Dini-activate niya daw ang kanyang YouTube channel. Ayun, binabaha ko. Mas report na to na mawala na. Tanga, pinrivate ko lang yung 260,000 follower ko. Unggoy. May mas report ka pang nalalaman. Unggoy. Hindi uubre ang mas report mo. Tratado. Ipinrivate ko lang yung isang channel ko para ito naman yung ma-monetize. Pa talaga. Then afterwards, ang sabi niya naman, dinilit niya daw ang kanyang YouTube channel. Di ba? Nag-delete na ako ng YouTube ko. Yung FLM comeback po, dinilit ko yun.
para ipasok ko sa hoyo yung amo mo. Paano kaya yun? I could not see any logic in there. Binura mo yung YouTube channel mo para mapakulong si MG? Parang layo, ano? Yung sinasabi niyong mas report, para mawala yung YouTube, hindi madadali sa mas report ng YouTube. Matibay ang YouTube unless i-delete ko. Parang nakalimutan ni Kulaong, ano, na wala yung channel niya noon. O yung 1 million and 1,070,000 subscriber na wala. Kulaong kung hindi gumagana yung mga ganyan. Ba't nawala yung channel mo noon? Yan. So, dinilit ko yung YouTube ko para ipasok sa hoyo yung hindorotot mong na mukhang okay na yan. Ang rason daw ng kanyang pagkakadelete, Hindi ko sasabihin kung sa Copenhagen. Pero sa Norte, pwedeng ang Atinan, pwedeng Iskaya, pwedeng La Union, pwedeng Ilocos Norte, pwedeng Cagayan, pwedeng Isabela. Ang dami. Hindi ko ipopost yun. Why? Counter mo pa ako eh. Hindi na kita bibigyan ng kataong makapag-counter o gag. Oo. Kaya nga, dinilit ko na yung isang YouTube channel ko eh. Oo, di ba? Baka mayroon ako nasabing offended. Di wala. Wala ka ebidensya. Pero ikaw, hindi mo na maididelete yan. Na-record na lahat yan. At araw-araw na ipopost mo, naka-record na naman. Kada mag-hearing tayo, may panibagong kaso ko isasampa. Hindi ko tatapusin ang away natin na to hanggang sa magpatiwag ka na. so tandaan Sa totoo lang, ano, yung kanyang sinasabi, bumalik sa kanya. Galawang duwag to eh, si Kulaong. Diba? Parang galawang duwag eh. Biruin mo, nagbura ka ng YouTube channel para hindi makita yung mga video mo doon. Eh di galawang duwag ka pala. niyo yan, mga kahombre ko, ha? Soon after, mga kahombre ko, nagsabi na ng kung ano-anong mga banta si Gusgusin ukol kay MG. Pero, bawat kasinungalingan mo, pagbabayaran mo. Oo. Yung mga nilabas mong fake news, pagbabayaran mo yan. Oo. Lahat ng fake news na nilabas mo, pagbabayaran mo. Promise. You will pay. Last year, October 20, nagkaroon ng isang maikling live si Gusgusin kung saay gabi may kasamang abogado at nagpapahiwatid na aalis ito, mga kahombre. Shout out. Ayan na yung abogads. Yun. Oh. Yan na. Oh, yan. Next day, October 21, wala ho siyang live. At ito ang panahong naghain na pala siya ng reklamo sa Rojas Isabela, mga kahombre ko. Yan. All this time, no, siya po ay laging nandyan sa kanyang dating bahay sa Las Piñas, sa Warsaw, di ba? Yung pinaka-famous na lugar na yan, sa BF International, mga kahombre ko, di ba? Sa Las Piñas po yan. Then madalas din siyang namamatahan at lagi siyang nagla-live noong mga panahon na yon sa Sheraton Hotel. Ngayon, magugulat ho kayo, di ba? Kasi obviously, doon siya naka-reside sa Las Piñas, tama? So, if ever na magkakaso ka, dapat magkakaso ka sa Las Piñas, tama? Di ba? Andun kay. And nobody will believe you kung sasabihin mo na sa Isabela mo napanood yung mga videos. Kasi sumasagot ka ng live eh. So, ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Boss, banatan kayo ni MG. Idol kaka-upload pala. Wala akong pakialam dyan sa gunggong na yan. Gunggong yan? Oo. Wala akong pakialam dyan. Magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Huwag larong pambata. Boxing, ano yun? Larong pambata. Gunggong. Meron ba magbo-boxing ng magdamag
Sira pala ulo mo eh. Naghahamon ka, boxing, magdamag, tanga. Nasayang lang ata ang gas ng Challenger ko, hayop ka. Sabi ni Makagago, nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, ha? So in short, mga kahombre ko, napapanood niya ho ito pag hindi sa Warsaw, sa Las Piñas, sa kanyang dating bahay, or else, mga kahombre ko, nasa Sheraton siya. Saan ba ang Sheraton? Sa Pasay. So in short, bakit ka nagkaso sa Isabela? Kasi ang gusto mo ay... Naka-file na ako. Hinihintay ko na lang yung sunduin si Ogag sa kanyang bahay. O yan ha, binibigyan ko na kayo ng clue. Wala na siyang magagawa doon. Paghihirapin ko siya. Dahil ikaw, makakulong ka eventually. Doon pa lang sa hearing natin eh. Pakikiliti na kita ron eh. Magkita tayo sa hearing ha. Magsama ka naman maraming bodyguard. Nako, maraming kikiliti sa'yo ron. Lugar ko yun. Sa probinsya namin, mahal ako ng tao. Respetado ako ng tao. Ipaglalaban nila ako. Dekilado si Oga. Makikiliti siya ron. May balita ako, maraming galit sa kanya ron. Magdala ka siyang katutak na kasama ha. Andyan na ho! Ayun. 'Di ba? 'Yun ang gusto ni Kulaong. Kaya doon siya nagdemanda sa Isabela para dehado si MG. Kumbaga may home court advantage. 'Yun ang nasa isip nito nga si Kulaong. Kaya lang 'yun ang mahirap Kulaong eh, 'di ba? Dapat hindi ka nagbubunga nga. Kasi katulad niyan, may naipe-play tuloy ngayon si MG na mga salita mo na parang ang dating kahit tignan ng tao hindi ka pwede doon sa sa Isabela. Pero 'di ba? Biruin mo na nagmukha kang Tolonges doon. Nagmukha kang kupal. 'Di ba? Nagmukha kang ing-ing doon sa Isabela. Yung ang turing mo sa sarili mo, para kang dinosaur, para kang dragon, para kang si King Kong. Pero yun pala, ikay isang Kulaong. Yung nagtatago sa loob ng kawayan kapag nabasa, na kapag sinundot, nilalabas na parang suso, na slimy siya, medyo nakakadiri, pero yun yung pinapakain namin sa mga sisew. Kakaning sisiw ka lang pala, Kulaong. Wala kang lakas. Kalimutan mo na kasi yung pagiging Marcos mo. Diyan ka napapahamak eh. Yung feeling mo Marcos ka. Pero yung pala, mangusing ka. Ang iba't ibang klase ng mga pananakot ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, di ba? Bakit? Easy. Gusto niya na tumigil ako sa laban ko na ito. Norman, hindi ako titigil sa laban ko na ito. Kailangan mong makulong. Hindi ka pwede sa internet. Hindi ka pwede dito kasi marami at napakarami mo pang taong maloloko, mabubudol at matatarantado. Talagang ipapakulong talaga kita. Hindi pwedeng hindi, man. Actually, kahit labasan ka lang ng warrant, panalo na ako eh. Ayun yung ginusto mo na sana gagawin mo sa akin. Actually, etong vlog ni Makagago, ito yung talagang maipagyayabang mo. Ito yung achievement. Ito yung talagang milestone ng pagiging vlogger ni MG. Bakit? Kasi ito nabasura yung kaso. Pero ikaw Kulaong, sinasabi mo, achievement natin today, natapos mo yung pagbabayad mo ng penalty sa Supreme Court. Naka-attend ka doon sa estafa case mo sa Parañaque. At isa pang kaso doon sa Pasay. Hindi pinagyayabang yan, hindi yan achievement. Yan ay isang failure. Diba? O Kulaong, sinasabi mo, failure. Sabi mo, ito ay isang malaking failure. Ito nga mangyayari kay Makagago. At sa lahat ng kumukontra sa'yo. Pero ito Kulaong, kitang-kita dito. Talunan ka dito, Kulaong. Ito ang maliwanag na panalo. Sana maipagtanggol niyo yung amo niyo kapag kinaladkad namin yan sa loob ng bahay niya.
with posas. Okay? Sa dami ng koneksyon ko, alam nga namang manatili siya dyan sa laya. So yun mga kahombre ko, no? Kasama ho natin si Mingad at ito ho ang kanyang sahod for this month until today. Wow, congrats, Mingad! Yun, mga ka-over ko, maraming salamat. Siyempre, kanina ko pa iniisip kung ilang buwan na itong pangpaldo eh. Sobrang dami na ako. Parang ang nipis ata niyan this month, ha? Hindi Nag-passion tayo, eh, no? Grabe, manipis pa ba ito? Siyempre, hindi ko rin naman talaga makukuha to. Kundi, siyempre, dahil pa rin sa inyo to, mga ka-over. Kaya, yun lang, maraming salamat ulit sa inyo at pagbubutihin pa namin lalo. Siyempre, sa mga susunod nating gatasan sa inyo. Yun, one love, fucking vibes. October 22, Ay, wala pala akong boses. Congrats ko nga po pala si si Mingad diyan at nakakatuwa kasi 'di ba paldo. Yan ang editor kasi kita nyo sinasahuran ng tama. Hindi yung ikaw ikaw ay editor pero papasahurin ka kapag nakatanggap na ng sahod sa YouTube. Naku, malabo po 'yun. Mahirap 'yun. Gawa ka ng gawa, edit ka ng edit. Tapos wala kang sahod every month. Para kang nakabitin sa puno ng saging na hindi mo alam kung kailan magkakabunga. 'Di ba? Mahirap 'yun. Dito kay MG, sigurado may sahod ang editor at deserve niya talaga 'yon. Bakit? Napakaganda po ng mga edit. Kaya kanina nung nakita ko 'to, kinongratulation ko kagad itong si Mingad. Dahil po sa kanyang mga matitindi na mga edit na inihahandog sa atin. Di ba? nagawa ng mag-live ni Gusgusin kung saan makikita nating October 22, inuubo. January 26, inuubo. Ay, kulaong. Ano yan? Siguro mga 55 inches to 70 inches yan na TV. Yan makukuha mo. Mga 70 inches siguro na TV yan. Kasi, October, November, December, January. Ay, ano yan? Malaki-laking TV yan, kulaong. Kung ako sa'yo, pa-check up ka na. Hirap na no? mukhang ito na ata yung kanyang reklamo kay Makagagawa Zapman. Lumipas ho mga kahombre ko ang ilang mga araw at pinacheck ko ito sa aking mahal na abogado, mga kahombre ko, kung saay kumpirmado ngang nagkaso si Gusgusin sa Isabela. Dumating rin sa punto na gumawa ng isang video si Gusgusin kung saay nagawa nitong ipasilip ang kanyang reklamo kay Makagagawa Zapman na 179 counts daw ang ikinaso niya sa akin. At dito, ating tatalakayin ang Ayan, stop muna tayo dyan. Alam niyo ba na nakachat ko na si MG dyan, patungkol dyan sa kaso na yan. Lap trip daw talaga. Bakit? Mali-mali spelling, mali-mali address, mali-mali ang mga kung ano-anong mga info. Merong dito sa isa private citizen, doon sa isa public figure siya. So syempre, conflict na kagad. Kapag kasi hindi mo pwedeng ituring ang husgado, ang korte na kasing bobo mo. Matatalino yung mga nasa korte na yan. Yan yung mga nagpakadaldalubhasa sa kanilang mga sa kanilang mga profesyon. Kaya yan yung siguradong mga matatalino. Ngayon, si Kulaong talaga kasi, bukod nga po sa walang pinag-aralan, walang pangkuha ng abogado na magaling, walang pangkuha ng pambayad sa per oras ng abogado, kaya po ganyan ang nangyari. Ewan ko na kung sinabi ni MG ng isa sa mga witness diyan
Nabanggit kasi sa akin ni MG, hindi ko natapos kasi yung video ni MG. Nabanggit sa akin ni MG, alam niyo ba kung sino isa sa witness ni Culaong diyan? Yung abogado niya. Imagine mo yun. Abogado mo. Kasi mo witness. Diba? Kaya sabi ko, nung nagchat kami ni MG patungkol dyan, kontra si MG kasi matagal nang alam ni MG na talagang mababasura yung kaso dahil nga walang bearing. Ako din, ano ko na talaga, hindi to magpo-prosper, kaso-kasuhan lang to. Parang alam mo yung namimingwit si Culaong sa disyerto, baka makahuli ng isda. Ganon. Yung nangyari kay Culaong. Parang namimingwit siya sa Sahara Desert, na baka makahuli siya ng isda doon. Napakalabo talaga na mag-prosper tong kaso na to. Noon yun nung mga time na, no, na after ako ma-interview ni MG, nung nagkaka-chat pa kami ng madalas, yun yung nabanggit niya sa akin. Isang umaga, nagka-chat kami at yun nga po yung kinuwento sa akin ni MG. Pero hindi full details. Hindi full details, yung iba lang. Katulad niyan, hindi ko sinasabi nung una, di ba, yung ang alam ko kung sino yung witness. Ngayon, sinabi ko na, ang isa sa witness, yung abogado ni Culaong. Saka nakakita ng abogado mo, witness mo. Tapos yun nga, nabanggit sa akin ni MG, ang isa pang witness, si Casper. Tapos yung isang witness, yung real name ni Casper. So parang nangyari, hinati niya. Si Aranya, saka si Casper. Alam naman natin yung isang tao yun. Pero dun sa kanyang affidavit, ano ba yung case affidavit ba tawag doon? O complaint affidavit, parang ginawa niyang dalawang tao. Etong si Casper. So parang ginaya niya sa kanya, isang Norman Mangusin, isang Francis Leo Marcos. Ewan ko nga lang kung nabanggit dito ni MG yung 179 na case, libel case, 179 counts. Ano pa yun? Typographic error pa yun. Yung draft na ginamit dun sa pagkakaso kay Culaong, yung kaso ni Francis Leo Marcos versus Mark Jason Warnaculahewa, hindi na-edit. Hindi na-edit yung yung counts, kung ilang counts ng kaso ang idedemanda ni Culaong. Hindi na-edit. Kasi nga walang pambayad dyan sa sa tauhan na kumbaga yung gagawa ng kaso. Tapos, ito pa matindi. 179 counts, isang USB lang ang ginamit, yung tig-100 lang sa bangketa. Aba, kapag po 179 counts yan, bawat isang counts, dapat marami kang ebidensya. So, kunwari, sa isang kaso, sa isang count, ang ebidensya mo ay 100 na ebidensya, times 79 pa yun. O times 179 pa yun. Dapat marami kang daladalang USB na nandoon ang lahat ng ebidensya. Ito pa matindi. Walang transcript. Bakit? Wala po siyang pambayad sa nagtatranscribe. Ano yung transcript? Let's say, ito, live ni MG. O ito ay vlog ni MG. Yung simula opening, hanggang magtapos, magpaalam si MG at sabihin niya yung One Love GFB. Hanggang doon, dapat in words. At naka-indicate doon kung saan banda yung libelous. Kaya lang wala po. Wala po nangyari talaga. So dito talaga si Culaong na namingwit ng isda sa gitna ng Sahara Desert, sa ginawa na yan ni Culaong, nagmukha siyang tamulmul. Nagmukhang katatawanan at nagmukhang wala talagang pera, walang abogado, walang kakayahan, wala talaga.
Yabang lang ang meron. Kaya lang, hindi po pwede sa SOCMED yung may yabang ka lang. Hindi pwede.